Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino. Ngayon pong January 10 taong 2025. At ayan, ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Fluky Ino. At ang huling projection po natin dito kay Fluky Ino ay noong pang nakalipas na January 3. Ayan, ito po yan. At yung isa po sa aking mga projection rito ay nasabi ko po na kung sakaling tatagos or magkakaroon po ng breakout itong si Fluky Ino sa ating minor resistance natin dito sa presyong 40 digits 19051 ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo at maaari po niyang akyatin yung sunod na minor resistance natin dito sa presyong 30 digits. Yan, 30 digits po pala siya. 30 digits 2847. Yan. At yan nga, yung sumunod na araw ay nagkaroon nga siya ng breakout dito. Yan, umangat siya. Kaso, yung kanyang naranasang pag-angat ay hindi po niya nagawang umabot sa ating target dito na minor resistance. Kaya yan na rin po yung dahilan kung bakit meron po tayong nakaset up rito na isang sell pending order or take profit. Yan, hindi man lang umabot yung maski yung pantusok or yung karayom. Yan, weak po yan sa wikang Ingles. Yan, yung pinakamalapit lamang po rito ay yung nabuong candlestick natin dito noong January 6. Yan, napakalapit na po niyang tusukin ito. Pero sayang at hindi po umabot. Kaya nananatili pa rin pong pending yan or active yung aking sell pending order na nakaabang dito. Kaya yan. Ngayon ay ang tanong ay ano nga ba ang dahilan? Bakit hindi po nagpatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Fluky Ino? At kung bakit kinulang yung kanyang naranasang pag-angat dito? Yan, nag-consolidate lamang po siya rito. Yan, kung mapapansin po natin kasi rito ay kulang yung bullish pressure natin dito. Yan, mapapansin natin na nananatiling kulay red. Yan, nananatiling kulay red po yung ating Hall Switch indicator dito. Tanging yung nag-bullish lang yung signal natin dito ay yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba, kung saan ay nag-form siya or bumuo po siya ng mga kulay blue na QQE bars. Pero hindi po sapat. Yan, hindi po sapat yung kanyang bullish signal dahil dahil po hindi po magkatugma yung ating yung signal na ipinapakita ng ating dalawang indicators dito. Kailangan po talaga na magkulay green. Kailangan na rin po na magkulay green yung ating Hall Switch indicator dito. Kaya ayan, sa madaling salita ay nagkokontrahan po yung signal ng ating dalawang indicator dito nitong mga nakaraan nung nagkaroon siya ng breakout dito. Kaya umangat siya pero kinulang po siya ng bullish momentum or buying pressure. Kaya nag-consolidate lamang po siya. Kaya yan po yung aking paliwanag dyan kung bakit hindi po niya nagawang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero nito pong nakalipas na January 7 ay bumuo po siya ng isang napakalaking bearish candlestick. Yan na siyang nagdulot muli sa kanyang pagbabalik dito sa ilalim ng ating minor resistance dito sa presyong 30 digits 19061. Yan. At hindi pa dyan nagtapos. Sinundan na naman ng isang bearish candlestick. Yan, dalawang bearish candlestick na magkasunod. At ngayon ay naglalaro na po ang market price ni Fluky Ino sa ilalim ng dating major support natin dito. Yan, nabasag po yung major support natin dito sa 30 digits 16691. Kung saan ay meron po tayong isang nakaabang rito na buy pending order at na-triggered po yan nitong January 8. Kaya ayan, nakabili tayo dito ng Fluky Ino. At bilang rules ay kailangan po nating palitan agad yan ng isang sell pending order or take profit. At dito po natin yan ilalagay sa ating minor resistance dito sa presyong 30 digits 19061. Kaya yan,
nadagdagan po yung ating sell pending order dito sa itaas. Kaya yan, yung unang target po natin ay yung minor resistance natin dito sa presyong 30 digits 19061. Kaya ayan, update po natin yung sa kasalukuyan po pala ay mapapansin natin dito na halos malapit po yung ating major support dito sa ating minor support dito sa ibaba. Kaya masasabi po natin na ito po ay isang support zone. Kaya ang gagawin po natin dito ay lagyan po natin yan ng box. Yan na nagsasabing ito ay isang support zone. Ayan, palitan po natin ng kulay red. Color coding po natin dito is lahat po ng mga kulay red dito sa ibaba ay tinatawag nating support. At ibig sabihin yan ay ito po yung mga pumipigil sa pagbagsak ng market price nitong si Fluky Ino. Kapag resistance naman ay ito naman po yung mga kulay green. Ito naman po yung pumipigil sa pag-angat ng market price ni Fluky Ino. Kaya ganyan lamang po ang simpleng paliwanag sa support at saka resistance. Ngayon, ang aking panibagong projection po rito ay mukhang mataas po ang posibilidad na maaring magpatuloy sa pagbagsak itong si Fluky Ino. At maaari po siyang bumagsak at umabot. Ayan, meron po tayong unang yan, bago po yung ating bago po ang support dito sa 30 digits 14157 kung saan ay meron po tayong nakaabang na isang buy pending order dito, ay meron pa muna tayong isang minor support yan dito sa presyong 30 digits 150.45. Kaya ayan, kung sakaling tumagos po ang kung sakaling tuluyan pong tumagos ang market price nitong si Fluky Ino dito sa ilalim ng ating support zone na ito, ang unang minor support na maaring pumigil sa pagbagsak ni Fluky Ino ay ang price level na 30 digits 150.45. Kaya yan, masasabi ko po na mataas po ang chances na mukhang magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Fluky Ino kasi mapapansin natin na yan, biglang lumaki yung sukat ng ating Hall Sweet Indicator dito. Yan, kulay red. Yan, biglang mabilis yung kanyang paglaki sa kanyang sukat. Ibig pong sabihin yan ay biglang lumakas ang bearish momentum nitong si Fluky Ino. At kung pag sinabi po nating bearish momentum ay yan po yung selling pressure. Biglang marami po ang nagbentahan ng kanilang Fluky Ino. Kaya yan po yung siyang dahilan na nagtutulak sa presyo nito para ito ay bumagsak. Yan, yun nga lang, at ang tanging pumipigil po sa pagbagsak nito ay ang support zone natin dito. Yan, pero pag sakaling nabasag po ito, ayan, at tumagos ang market price ni Fluky Ino sa ilalim nito, ay mataas po ang chances na muling magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak sa presyo. Kaya mas madaling salita ay medyo mataas po ang posibilidad na maaring makaranas pa ng patuloy na pagbaba ng presyo ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. Ngayon, kung sakaling magagawa pong pigilan ng market price ni kung sakaling magagawa pong pigilan ng ating support zone na ito ang pagbagsak ni Fluky Ino, it's either magko-consolidate po siya mismo dito sa loob ng ating support zone or dito sa ibabaw nito. Kaya yan po ang posibleng mangyari rito. Kaya lalagay na lamang po natin dito sa loob. Ayan. Kasi parang yung tanging pumipigil na po ngayon is yung lower portion ng ating support zone. Ayan, yung lower portion ng ating support zone, yung pumipigil sa, yung tanging nagsisilbing harang ngayon sa pagbagsak ni Fluky Ino. Kaya kung nagpatuloy po ito, ay posibleng dito po siya magko-consolidate or dito sa ibabaw ng ating support zone na ito. Ayan. Ngayon ay masasabi ko lamang po na magpapatuloy lamang sa pag-angat sa presyo itong si Fluky Ino kung siya ay makakabalik sa ibabaw ng ating minor resistance dito
sa presyong 30 digits 19,061. At syempre, kailangan na rin pong magbago yung ating mga indicators dito para mangyari yan. Yan, syempre, kailangan pong magkulay green yung ating Hallstreet indicator. At kailangan na rin pong magkulay blue yung ating mga QQE bars. Yan, at kapag nabasag ito, yan, kapag sabay-sabay po na ganyan yung nakikita natin, ay mataas po ang chances na magpapatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Fluky Ino. Yan, maliban po pala dyan ay meron tayong nabuo rito na isang minor resistance. Ayan, kaya hindi po maaring dito po muna siya mauuntog. Ayan, at hindi po niya kaagad-agad patatamaan yung ating target dito sa 30 digits 2847. Kaya, ayan. Ngayon ay ito po, sa mga projections na ito ay ito po yung mas nakikita ko po na dalawang projections na magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. Yung kanyang pag-angat rito ay malabo. Yan, napakalabo pang mangyari yan. At saka malayo pa yan. Kakailanganin niyang balikan muna yung ating minor resistance dito. At ngayon ay gaya na aking sinabi kanina is yan po yung dalawang projections na nakikita ko po na posibleng magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw. It's either magko-consolidate po siya rito or magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.